ano yung driver kung... Saka yung mga sakay. Oo. Bakit may checkpoint pa? Yun. Sinusunod po natin yung doktrina ng plain view na ang pwede lang po gawin ng kapulisan sa checkpoint is ang pwede lang po makita is within our view. Ipapabuksan natin yung compartment, hindi natin gagalawin hindi natin bubuksan yung bags. Ganun po, hindi natin pwedeng kapkapan. Plain view lang po. Example po, pag stop natin sa checkpoint, may nakita yung police na for some reason, may nakitang siya po dun sa pinaglalagyan ng ating mga sa dashboard. Plain view po ang tawag natin. Hindi po namin pwedeng i-search yung sasakyan without a search warrant. Batas po kasi yung sinusunod ng kapulisan natin. Election law. And kami po yung nag-implement nun. So sisiguraduhin po namin na i-respect din po namin yung karapatan ng tao kung nagmamayari ng mga sasakyan. Kaya nga po, yun na nga po ang inaano namin. Eh di parang talagang useless ng checkpoint. Para naglalaro. Oo, kasi tingnan mo kung halimbawa meron kang mga baril, nasa loob ng bag, nasa compartment. At paano yung nakaano doon sa bulsa ng driver o lagay lang sa likod? O paano maano ng checkpoint yun? Nag-checkpoint pa. Unfortunately po, we have to abide by our existing laws na ini-implement po ng ating COMELEC. Sinusunod din po ng kapulisan kung ano lang po yung mandato na ibinibigay po sa amin. With regards po din sa question, kung parang useless yung ating pag-checkpoint. Siguro, i-consider po namin siya na deterrent with an action that is supposed to be taken by criminals. Kasi po kung alam po nila na may mga checkpoints po tayo, yung possibility po magdala sila ng baril or illegal stuff sa mga sasakyan nila, hindi po nila nagagawa yun, knowing that we have checkpoints. So deterrent po siya before the commission of an act. Kung mayroon man pong limit yung ating checkpoints na ginagawa po ng kapulisan, gusto po yun ng mandato na ibinibigay po sa amin para i-implement po namin. So, kung meron po siguro tayong kakulangan dun sa batas natin, we have to ask our law experts to at least update and check po yung ating mga law na binibigay po sa kapulisan para po i-implement namin. If we go beyond our mandate, it will also be a violation of the rights of the public po na pinagsisilbihan po namin. Gusto po, dahil human rights based na po yung kapulisan natin, susundin po namin kung ano po yung batas na yung mandato na pinibigay po sa amin. And unfortunately po, if pakiramdam po ng iba siguro is kulang, o minsan naman po sobra, ay kailangan po sundin namin kung ano lang po yung mandato na ibigay po sa amin mga kapulisan. Kasi po, halimbawa ako, kriminal ako. Alam ko na gano'n ang patakaran ng checkpoint. So, ilalagay ko lang yung balat sa likod ko. Pakialam nyo, gano'n lang Yan nga po, so kaya nga po na deterrent. Mas malala po siguro kung hindi tayo magtatayo ng checkpoints where we're not giving the criminals the freedom to do such na pwede po magdala ng baril anytime they want. So, kaya po natin ini-strictly implement din naman po yung ating mga checkpoints. Okay, ma'am, follow-up. Sabi niya kayo na may mga nahuli kayo, di ba? 157 person, 93 firearms, 75 deadly weapons, and 8 explosive. Sabi niya, based doon sa proseso ng checkpoint, di ba, plain view, paano niyo po nahuli yung mga yun? Yung po ating firearms, sa checkpoint po, actually, isa lang po yung nahuli natin na balik sa checkpoint. Yun pong other firearms po na nahuli natin sa kapulisan is upon action po yan. Hindi naman po ibig sabihin dahil nire-report po namin yung mga nahuli namin firearms is lahat po yan na-recover namin sa checkpoints. Hindi po. Kasama rin po dyan yung police actions natin. Nag-umpisa po yan during the election period. So ina-update na po namin yung ating mga kababayan kung ano po yung mga ginagawa natin since po ng election period. Sila lang ma'am. Yung checkpoint natin, sabi natin sa pakalatan. Pero nakapansin namin, puro motor lang ang checkpoint nila. Yung mga kotse, tuloy-tuloy lang sila. Puro motor lang talaga. Yung po pag-checkpoint natin, at random yung ating ginagawa. Hindi po natin
kaya isa-isahin yung mga sasakyan. Meron din naman po kaming rules. Dahil po yung ating mga unit commanders, guided naman po yun kung meron po kami may mga alarm ng mga sasakyan, yung suspicious po na tinatawag natin. Marunong po yung ating mga kapulisan para tingnan yung mga plaka ng sasakyan natin, kung may mga, yung suspicious po yung mga plaka natin. Yung po mga suspected vehicles, yung po mga walang plaka ng sasakyan, yung mga motor lalo na po. Nabunso din po kasi ito, nung medyo tumataas yung rate natin doon sa riding in tandem. Kaya po, pinofocus po natin doon sa pag-motor, yung sa mga motor, doon po natin ang pinofocus yung ating efforts. Okay. Huwag mo muna sagutin ito, ma'am. Huwag mo muna sagutin. Tama yung tanong kasi ni Lily kanina, dito ko sa batas. Concern namin. Yung mga pagkakaiba yung kotse, hindi nyo pwede ginawan. Motorsiklo, pati upuan, pinupulat natin yun. What's the difference? Is it because of the words, the difference between in at saka yung on? Mamaya na hindi sagutin. Congressman, ito ang problema na gusto namin tulungan ng PNP, pero hindi namin magagawa dahil batas ang umiiral. Ang batas ng eleksyon, na siya nag-ahali ngayon sa buong Pilipinas, inuutusan ang Philippine National Police na mag-conduct ng thorough checkpoints sa lahat ng panig ng Pilipinas para maiwasan daw ang anumang banta ng krimen. However, ang 7 patakaran na nandun sa batas ng checkpoint, kailangan uniformado. Uy, ganda. Kailangan maliwanag. Uy, ano yan? Kailangan malino yung nakalagay na may checkpoint. 3, and then, pero bawal palabasin o pababain ang driver at mga kasakay nito. Bawal nakapkapan sila. Bawal na tingnan yung compartment. Bawal na tingnan yung likuran. Nagpa-checkpoint pa. Sabi na ni Chief Inspector Kim, sabi niya kailangan ng pagbabagong batas. Bihira ang bayan mo na nag-agree sa pulis. Pero ang plain view doctrine is half a century old doctrine all over the world. Actually, hindi kaya ng palitan ng batas. The Constitution is the one that mandates it. By analogy na lang po siguro, nagpapatrol ang police. Pwede niya ba pasukin yung bahay? Sabihin niya, tingnan na namin makabit pa rin dito, may siya po O papasukin niya, pumasok na siya, pwede niya rin mabuksan yung drawer kasi malay natin. So by analogy, bawal yun, di ba? By analogy, pwede rin sabihin, ba't na pa nagpatrol? Di ba wala pwede pasukin yung bahay? Yung mga bahay nandiyan naman yung mga ano. But the Supreme Court was very strict. Otherwise, pag pinayagan natin yung stop and frisk, pag bisinira natin yung plain view, lahat ng civil liberties natin ngayon, subject na ngayon yan. Ang solusyon sa criminality is not the violation of rights, but rather the efficiency of law enforcement. Ang galing ng corruption sa police. You know what ang problema ng bansa ngayon is impunity. Impunity. What is impunity? It's when people commit crimes and get away with it. What is worse than impunity? Dito sa atin. When people